Ating buksan ang 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 10 lamang, sabi ito. 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Ating buksan pa isang talata sa book of Matthew. Matthew chapter 22, verse 14, sabi dito, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, tayo mga kaupo. Purihin ng Panginoon, salamat sa oras nito. At ang aking boses ay nanginginig. At first time na makapagbahagi sa ganitong bagay. At ang bagay na aking tinanggap ay nais ko ipaglingkod sa inyo mga kapatid. Sama niyo ako sa prayer at tulungan ako ng Panginoon na may bahagi at may drive ang bagay na ito na inilagay sa akin ng Panginoon. Dahil kung minsan ay sa pag nagpe-prepare ka ay napakaganda ng flow, pero kapag nasa harap na ay ang kaba ay naroon. Pero gayon pa man, sama niyo ako sa prayer na may bahagi ang mga salitang ito. At sa oras na ito, nais ko lamang magbati din naman isang mapagpalang umaga sa atin. At nais ko magbahagi sa inyo ng ating paksa na pag-uusapan. Ang salitang dito, kung babasahin natin sa English, sabi ito, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, she shall never fall. At sa talata sa Matthew naman, ay sinabi doon, for many are called, but few are chosen. At nais kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa umagang ito, make your calling and election sure. At ito ang napakahalaga, at nais ko lagyan to ng subtitle na ang Matthew 24:14, for many are called, but few are chosen. At ito ang napakahalaga mga kapatid sa ating buhay, pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo na ating tiyakin, na ating alamin ang higit na pagkatawag sa atin. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Alam niyo ba mga kapatid, hindi lamang dapat tayo may rati na tayo ay tinawag ng Panginoon, tayo ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo ba ang calling dito na tinatawag ay nais kong bigyan ng emphasis, ang calling sa kahulugan nito, call, ang meaning nito ay invitation of the individual invitation to embrace salvation of God. Ang calling dito na tinatawag ni Apostol Pedro, ay ang calling ay isang bagay na kung saan ang tao ay nakakapakinig. Ito ay tila ang isang tao ay iniimbitahan, nakakapakinig ng salita ng Panginoon, tumutugon sila sa pananawagan ng Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, make your calling and election sure. Ang hindi lamang tiyakin natin ang ating pagkatawag, kundi ang higit na matiyak natin, tayo ay mga hirang ng Diyos. Dahil ang mga hirang ng Diyos, ang tao pwede siyang tawagin, pwede siya tumugon, pero ang mga taong ito, pwede sila tumalikod pa rin sa Panginoon. Pero ang mga elect people of God, hallelujah, ito ang mga tao na pinili ng Diyos na kinilala niya bago pa itinatagan sa libutan. Sabi ko nga, nais kong sundan ang kaisipan ng binabahagi ng ating mahal na pastor about sa election. At tunay na pinagpala ko, sabi ko kay pastor noon, nung Wednesday, ang mga talata ay minsan ay nadaanan nila, pero sabi ko, gusto ko, ang bagay na ito ay minsan ay naibahagi ko rin sa youth. Ginawa ko itong series, dalawang bahagi. Ang magkaibang ang title at subtitle ay sa dalawang paksa ay ginawa ko to. Pero nais ko ito ibahagi ng isang bahagi lamang at nais ko i-summary ang lahat ng bagay. Tunay mga kapatid, na maraming tao na nakakaranas ng pagtawag ng Panginoon. Maraming tao na tumutugon, umaattend sa iglesia, sa church, pero kalaunan sila ay nawawala.
Pero napakahalaga na ang mga mananampalataya ay maranasan nila at matiyak nila sa kanilang buhay na sila ay pinili ng Panginoon. At mamaya, titignan natin anong mga kalalagayan, ano ang patutunguhan ng mga hinirang ng Panginoon. Alam niyo ba ang Matthew, sabi ko nga kanina, maraming tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, pero marami sa kanila na hindi nakapagpatuloy. Kagaya na lamang ng talinhaga ng ating Panginoon. Sa 13, ang binhi na nahasik ang binhi na nahasik sa 4 na bahagi. Sabi dito sa Matthew 13:4, sabi ito, at sa pag-aasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinakain nila. Kung makikita natin ang salita ng Panginoon, dumarating sa mga tao at ang mga tao ay nakakapakinig, pero kalaunan ang mga salitang ito ay nawawala sa kanila. At ang mga ibon, ang mga tinutuka at ang mga binhi naman ay nahulog sa daan, sa batuhan, at kalaunan ito ay namamatay, nawawala dahil walang ugat, dahil siya ay naitanim sa batuhan. Gayon din naman ang mga binhi na nahulog sa dawagan. Dumarating ang panahon na kanilang paglilingkod, dumarating ang panahon ang mga taong ito nakapakinig, nagalak sila sa salita ng Panginoon, naranasan nila ang pagtawag ng Panginoon sa kanilang buhay, sumunod sila sa Panginoon, naglingkod sila sa Panginoon, pero dumating sa kanilang buhay, sabi doon, dahil sa mga pagsusumakit sa sanlibutan ito, sila din naman ay napahiwalay sa Panginoon. May kita natin ang 3 binhi ito na nahulog ay nakapakinig, naranasan nila ang Panginoon, natuwa sila sa pangaral ng Panginoon, pero ang mga taong ito pa rin ay humiwalay sa ating Panginoon. Pero ang isang binhi na nahulog sa matabang lupa, ang sabi, ito ay nagbunga. Ito yung mga tao, mga kapatid, ang binhing ito na nahulog sa matabang puso, sa matabang lupa, ito ang puso na isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos. At hindi lamang kanyang narinig ang salita, kundi iningatan niya sa kanyang puso. At ang salitang ito ay nagdala sa kanya para siya ay maglingkod sa Panginoon at siya ang pinapahayagan ng Panginoon. At naniniwala ako ang mga taong ito na nakaranas ng salita, kagaya din naman sila na nakaranas sa batuhan, na nahulog na binhi sa dawagan at sa daan, sila din naman ay dumadaan sa mga trials. Tunay mga kapatid, tayo dumadaan sa mga pagsubok, pero pinipili pa rin natin ang maglingkod sa Panginoon. Pinipili pa rin natin na paglingkuran ng Panginoon sa kabila ng ating pinagdadaanan. Bakit? Dahil hindi lamang ikaw nakaranas ng pagtawag, kundi nung marinig natin ang salita ng Panginoon, doon sa puso natin mayroon bumabangon. May desire, may bagay na tila hindi natin mapigilan sa ating mga buhay. Bakit? Dahil naniniwala ko ang lahat na tinawag at tinalaga ng Panginoon bago pa itinatag ang sanlibutan, kapag kanila narinig ang salita ng Panginoon, mayroon reaction doon sa loob nila. May bagay na babangon doon sa loob nila kasi bakit? Mayroong binhi na naitanim doon at yun ang napupukaw ng salita ng Panginoon. Kaya kahit anuman ang pagdaanan niya na trials, dahil siya ay kinilala at elect ng Panginoon, maglilingkod siya pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Pero ang mga tao na nakaranas lamang na pagtawag, nakaranas lamang na mga salita ng Panginoon, kuminsan may mga mananampalataya na kasama natin sa church. Pero kalaunan, dumarating ang panahon na mas pinipili nila na bumalik sa sanlibutan. Pero nakaranas sila sa gawa ng Panginoon. Pero hindi pa naman sarado ang biyaya, di natin alam. Pero isipin man natin mga kapatid, may mga tao na nakakaranas, nakakarinig ng salita ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Pero in the same time, tumatalikod sila sa Panginoon. Dahil walang bagay doon sa loob nila. Pero ang mga hinirang ng Panginoon, ang mga kinilala ng Panginoon sa kanilang mga puso, kahit anong hirap sa paglilingkod, magpapatuloy yan. Mamaya makikita natin ang dahilan na yan, pero nais ko muna ipakita ang mga tinawag, ang nakaranas na pagtawag. Andyan na ating binasa rin ng ating pastor nung Wednesday, ay nais ko muna pukusan ang mga pagtawag na may mga mananampalataya ng ating Panginoon ay nagsalita sa mga Judiyo. Sabi sa John 33, sabi rito, John 6:33, 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan.
Sa kaniya ngay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Nakita nyo, ang mga Judeyong ito, maraming sumusunod sa ating Panginoon, maraming sumusunod sa ating Panginoon, ang dahilan, hindi dahilan sa anumang bagay, kundi ang dahilan, sila ay nakakain ng tinapay. Ang sabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Na tila ang pangungusap ng Panginoon sa kanila, ay tila ang mga bagay na ito ay mga material na bagay ang pangungusap. Hindi nila maunawaan ang pangungusap ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa 35, sapagkat sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbuhat ang malapit sa akin, sabi dito, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Datapat sinasabi ko sa inyo, nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang dahilan ng pagsunod ng mga taong ito, ang dahilan ng kanilang pagsunod sa ating Panginoon, dahil sila ay nakikinabang sa kanilang sarili. Minsan, may mga tao na naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sila ay totoo naglilingkod sa Panginoon, kundi kuminsan ang tao, sasabihin nila, buti pa sa church na ito, mula nang umattend ako, pinagpala ako ng Panginoon. At sa panahon na dumating ang mga pagsubok, ang mga taong ito tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang kanilang paglilingkod ay nakatingin sa mga material na bagay. Kagaya ng mga taong ito, sabi sa 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ito ang mga tao na kung saan hindi sagana sa ating sarili kung bakit tayo nakapaglapit sa ating Panginoon, kundi doon pa man tayo kinilala na ng Panginoon. Sa 34 na lamang, ang mga Judiyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kaniya, sapagkat kaniyang sinabi, ako ang tinapay ng buha, bumaba galing sa langit. At sinabi nila, sino to? Di pa si Jesus to na anak ni Jose? Nagbulong-bulungan sila at hindi nila mapaniwalaan at ang Panginoon ay nangungusap ng mga bagay na kung iyong kakainin ng aking laman at iinumin ng iyong dugo, ay kayo ay magkakaroon ng buhay. At hindi ito maunawaan ng mga tao. At sabi sa 52 na lamang, ang mga Judiyo ngayon na nagtatalo, na nagsasabi, Panginoon, paano may pakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? May kita nyo, ang mga taong ito, ang kanilang pagsunod sa Panginoon na nakikita nila ay ang mga bagay lamang na mga material, literal na kanilang pangangailangan. Sabi sa 53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanina ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. At i-shortcut na lamang natin sa 60, marami nga sa kanila, maraming mga alagad, mga Judiyo, mga sumusunod sa ating Panginoon na natisod sa mga salita ng Panginoon. Sabi dito, marami nga sa kanila, mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Nakita nyo? May mga tao na kuminsan ay nakakaranas sila ng pagtawag ng Panginoon, naranasan nila, tumutugon sila sa invitation, napakinggan nila ang salita ng Panginoon, pero dumarating ang panahon, ang kanilang pagkaunawa, hindi nila maunawaan ang mga bagay. At sabi nila, sino makakaunawa nito? Sabi sa 61, datapat pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito sa kaniyang sinabi ito. Sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyo na umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una pa? At dito, natila ang Panginoon ay natitisod ng mga tao, higit pa niya, mas lalo niya pang binigatan ang kanyang pangungusap. Higit pa niya na binigatan ang kanyang mga salita. Pero alam niyo mga kapatid, ang mga bagay na ito ay pinapalitaw lamang kung sino ang totoong susunod sa ating Panginoon. Minsan hindi mo kailangan, sabi nga, hindi mo kailangan na magsalita ng mga matatamis na salita. Kahit magsalita ka ng mga mabibigat na salita, kapag yan anak ay anak yan.
Kung yan ay pinili, ay magpapatuloy yan kahit anong salita na mapakinggan yan. Ano sabi ng Panginoon? Binalingan niya ang mga alagad. Sabi niya sa mga alagad, dahil dito marami sa kanilang mga alagad ay tumalikod. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sabi ni Apostol Pedro, sinagot siya ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Makikita nyo mga kapatid, ang mga tao na mayroong binhi ng pagkahirang sa kanilang puso, sila ay hindi man nila maunawaan ang lahat ng bagay, hindi man nila maintindihan ang lahat ng bagay, pero doon sa puso nila may desire na handa sumunod sa ating Panginoon. May bagay na tila doon sa puso nila ay gumagawa na kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Akin lamang pinakita ang mga tao na mga tinawag, mga tao na kung saan ay nakaranas ng salita ng Panginoon, naranasan nila ang tawagin ng Panginoon, pero kalaunan sila din naman ay tumalikod sa Panginoon. Pero sa oras na ito, mga kapatid, nais ko mag-focus sa mga tinawag at hinirang ng ating Panginoon. Ano ang kalalagayan, ano ang magiging buhay ng isang mga hinirang ng ating Panginoon? Ang Romans, babalikan natin, ilang beses na ito pinagdaanan, pero nais ko balikan ang buhay ni Jacob. Romans 9, dito na sa 11 to 14, sabi ito, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalaging alinsunod sa pagkahirang. Nakita nyo? Alinman sa mga bagay na ito na hindi pa nakagagawa ng mabuti at masama upang ang layunin ng Diyos ay masunod. Nasabi dito na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. Makikita natin na ang paghirang ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi ito sa ating mga sarili. Kung ating titignan ang ating mga sarili, mga kapatid, ano ang ating mga background? Ano ang ating mga buhay? Minsan sa aking sarili, sabi ko habang ako ay nagmumotor, habang ako ay nag-iisa, nagbubulay-bulay, at nakikita ang kapaligiran, ang mga tao na naroon sa sanlibutan, sabi ko, Panginoon, salamat. Sabi ko, kung hindi mo ako inalis sa ganitong bagay, ano kaya ang kalalagayan ko sa oras na ito? Pero sa kabila man ng ating mga pagkukulang, sabi dito, wala pa tayong ginawa mabuti o masama. Ang pagpili ng Diyos ay ginawa niya na. Ang pagkakilala sa atin ng Diyos ay kanyang ginawa na bago pa itinatag ang sanlibutan. Wala pa ang mga mabuti, wala pa tayong ginagawa. Ang ating mga unang gawa ay pawang masasamang bagay. Ang ating mga desire ay walang mga bagay na kabuluhan sa harapan ng Diyos. Pero napakahalaga, tayo ay kilala ng Panginoon. Ay sinabi sa kaniya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinaputan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroong bagang kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Natila ba sinasabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ba ay mayroong kalikuan sa Kanya? Ang Diyos ba ay fair sa lahat ng bagay? Nakita natin ang 3 stages of grace. Ang lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ang sinare sa atin, ang John 3:16, binigay niya ang bunto na anak para sa lahat, para maligtas. Ang Diyos ay naging mahabagin, pero kahit anumang salita na mapakinggan ng tao, kung walang binhi doon sa kanyang puso, hindi yan tutugon sa Panginoon. Pero ang tao man, gaano man niyang makasalanan, gaano man niyang karumi, pero kapag yan ay hinirang ng Panginoon, kagaya ni Apostol Pablo, siya ang pangulo sa lahat ng mga kasalanan, pero nung maranasan niya ang biyaya ng Panginoon, tumugon siya sa pananawagan na ito. Brother and sister, hindi natin pwede i-judge ang sino man. Hindi natin pwede i-judge ang tao, makasalanan to, na tila ang biyaya ng Panginoon ay wala na. Tayo man noon ay hindi natin alam ang lahat ng bagay. Hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon, pero nung tayo ay mapakinggan ang salita ng Panginoon, may tila mayroong bumangon sa ating mga puso. At yan ang pagkahirang ng Panginoon. At ang binhi na yan, ang purpose na yan, may layunin ng Panginoon sa ating mga buhay kung bakit niya inilagay ang kanyang salita sa atin. At sa ating mga buhay, marami na tayong pinagdaanan. Alam niyo ba,
ang si Jacob, kahit man iparalel natin ang ating buhay, napakaganda na tignan ang bayang Israel kung paano niya pinili. Kung titignan natin ang Book of Deuteronomy, tignan niyo mga kapatid. Deuteronomy 7, 6-9, makita natin kung paano pinili ang Diyos ang kanyang bayan, Israel. At kung paano ang bayang Israel ay kanyang kinilala. Sabi dito, Deuteronomy 7, 6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kaniyang sariling pag-aari. Napakaganda mga kapatid. Ang Diyos kapag siya'y pumili, ay hindi niya pinipili na tila walang halaga. Kundi ang pagpili ng Panginoon, inaangkin niya ito na sa kanyang sarili. Ito'y kanyang pagmamayari. At kapag ang Diyos, ikaw ay pagmamayari ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo sa lahat ng bagay. Nahigit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Sabi sa 7, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinman bayan. Nakita natin ang pagpili ng Panginoon na hindi lamang dahil sila ay malakas o marami o pinakamaliit, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Ito ang pagpili ng Panginoon. Ang tingin man sa kanila ng karitag bansa, sila'y maliit, walang laban, pero ang Diyos ang pumili sa kanila. Di ba tayo din naman mga kapatid? Sabi ng Corinthians, pinili ng Diyos ang mga tao na mahihina at walang anuman sa mundong ito para ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Kung minsan ang Diyos, hindi siya pumipili na makapangyarihan. Kung pinili niya kaya makapangyarihang bansa sa panahon na yun, ang Egypto, anong kaluwalhatian ng Diyos? Pero higit niya na binibigay ang kanyang pagpili sa mga tao na tila walang halaga sa mundo para dito niya higit na maluwalhati ang kanyang banal na pangalan. Dahil ang purpose ng kanyang pagpili sa bawat isa sa atin mga kapatid ay ang purpose ng Diyos ay maluwalhati ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Ang pagpili ng Panginoon hindi para tayo ay maging tanyag o bantog, kundi ang pagpili ng Panginoon sa bawat isa sa atin para ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag sa ating mga buhay. At naniniwala ko isang araw, ang salita na yan ay mahayag sa ibabaw ng mundong ito. Sabi sa 8, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa sa kaniyang isinumpa sa inyo, mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan, kamay, at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Egypto. Ito ang naranasan ng bayang Israel. Dahil sila ay pinili ng Panginoon, naranasan nila ang tubusin ng Panginoon. At gayon din naman ang naranasan ng mga anak ng Diyos. Naranasan nila ang katubusan ng Panginoon. Naranasan natin ang paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At sabi sa 9, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na ang nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kaniya at tumutupad ng kaniyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Ito ang salita ng Panginoon sa bayang Israel na kung paano kanyang iniingatan ng kanyang tipan higit sa lahat sa kanila ng mga nag-iingat ng kanyang mga salita. Naranasan natin ang pag-iingat ng Panginoon hindi dahil sa atin, kundi ang salita ng Panginoon ay iniingatan natin sa ating mga puso. At maraming bagay mga kapatid na paggawa ang Panginoon sa huling mga araw na ito. At naniniwala ko isang araw, ang higit na kalubusan ng mga hirang ng Diyos ay maluluwalhati sa ibabaw ng lupang ito. At kagaya ng Isaias, ako'y nagmamadali dahil napakaisi lamang ng oras, gusto ko itong summary lamang, sabi ko nga, bigyan lamang ang mga punto. Sa book of Isaiah 41, kung ating titignan muli, ang pahayag ng ating Panginoon para sa bayang Israel, chapter 41, Isaiah 41, verse 8, sabi dito, ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na bini ni Abraham na aking kaibigan.
Kita natin ang pagpapahayag ng Panginoon. Ikaw, Israel, na lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili. Sabi sa 9, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Napakahalaga mga kapatid, napakasarap pakinggan na kinikilala ng Diyos ang kanyang bayan na kanyang lingkod. At napakasarap din naman malaman sa ating mga buhay na ang kanyang mga pinipili ay kanyang tinatawag na kanyang mga anak. Na ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Alam nyo, habang binabasa ko ito, napakaganda na kung paano ang Diyos na pumili sa bayan ng Israel, sabi niya, pinili ka at hindi kita itinakwil. Kung titignan natin ng karanasan ng bayang Israel, ilang beses ang bayang Israel ay paulit-ulit na nagkakasala sa bayan, sa Panginoon. Ilang beses na ang bayang ito ay sumuway sa kalooban ng Panginoon, hanggang doon na lamang sa dulo, sa panahon ni Moises, sa Numbers 14, na ang Panginoon, ang mga espiya ay tiniktikan ng bayan at ang bayan, pagdating nila ay nagbalita ng masamang balita. At ang bayan, sabi nila, tatalikod na lang, babalik na lang kami sa Egypt. At ang Panginoon ay nagalit. At sabi ng Panginoon, Moises, tumabi ka, ang bayang ito, nakaabot sa akin ng kailang masamang puso. Ang bayang ito ay aking pupuksain at magpapasimula ulit ako sa iyo. Pero si Moises ay namagitan. Dahil alam niya kung sino ang bayan Israel. Mga kapatid, kapag nakita natin ang ating mga sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos, kapag nakita ng isang mananampalataya ano siya sa harapan ng Diyos, ano man dumating sa kanyang pagsubok, alam niya kung paano lumapit sa Diyos. Kagaya ni Moises, sabi ni Moises, Panginoon, magsisi ka. Ano na lamang sasabihin ng bayan, hindi mo sila kaya sa lupain ng pangako, at ang Diyos ay nagsisi. Alam niyo mga kapatid, ito ang napakahalaga na makita natin sa ating mga buhay. Kung nakikita mo man sa iyong sarili na ang iyong kahinaan ay tila hindi ka makatawid, hindi ka makapanagumpay. Kung kilala mo na ikaw ay pinili ng Panginoon, hawakan mo ang salita ng Panginoon. Kaya niya panagumpayin ka sa mga bagay na iyong pinagdadaanan. Kaya niya itawid ka sa mga bagay na hindi mo kayang panagumpayan sa iyong buhay. Ang Diyos na siyang pumili sa atin ay siyang Diyos na kayang gumawa sa ating mga buhay. Hindi pa tayo, hindi ito ating gawa. Ang bayang Israel, hallelujah, sabi niya, hindi ko kayo tinakwil. Anong sabi niya sa atin? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Anong sabi niya? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Napakasarap mga kapatid na malaman sa ating mga buhay, ang mga pinili ng Diyos, ang Diyos ay hindi ka iiwan. Kahit sabi ng kahit man sa valley, sa mountain, sa mga apoy, nandiyan man ang mga pagsubok, ang Diyos ay kasama mo. Kung minsan lamang hindi natin maunawaan, sabi niya, minsan ang mga mananampalataya, nanghihina, na tila ang Diyos ay hindi na ako pinapakinggan, wala na tila hindi ko na alam paano gumawa, na tila ang Diyos ay iniwan na ako, mga kapatid. Hindi ka iniwan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nang iiwan, kung minsan tayo lamang ang nang iiwan sa Diyos. Pero kapag nare-realize ng tao na ang Diyos ay hindi siya iniiwan, ang Diyos ay lagi niyang kasama, ang tao ay muli makakapanumbalik sa Diyos. Sabi niya ito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ang Diyos ba ay nasa atin, mga kapatid? Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Ang mga pinili, ang mga hinirang ng Diyos, bago pa itinatag ang sanlibutan, kaya kanyang i-preserve kahit man sa kabila ng iyong mga kahinaan. Sa kabila man ng ating mga witnesses, sa kabila man ng ating mga kabiguan, sa pagsunod sa Panginoon, kaya ka pa rin ingatan ng Panginoon. Hindi sa iyong sarili, hindi sa Kanya na may ibig, hindi sa Kanya na tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Hindi sa ating mga sariling kalakasan kung bakit tayo makakadarating sa finish line, kundi dahil ang Panginoon ay kasama natin sa pakikipagbaka. At ang Panginoon ay hindi tayo iiwan kahit man sa kabila ng ating mga pakahinaan. Mga kapatid, anong mga pinagdaanan natin? Anong mga trials sa iyong buhay na iyong pinanagumpayan? Na-appreciate mo ba ang gawa ng Panginoon? Yan ay biyaya ng Panginoon.
Hindi yan sa ating sarili. At ngayon sa panahon, kung may mahigit man na pagsubok, sabi ni James, hallelujah, ariin nyo na kagalakan yan. Dahil ang pagsubok na ating paulit-ulit na naranasan ay magdadala lang yan sa higit na kadalisayan ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, lagi mong kasama ang Panginoon. Lagi natin kasama ang Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, ano man mangyari sa mundong ito, lagi mong isipin, ang Diyos ang ating kasama. Kaya, napakahalaga na kilalanin siya. Siya ang magpapalakas. Kung sa panahon na ikaw nanghihina, siya ang magpapalakas sa iyo. Sa panahon na tila wala ka na makapitan, ang kamay niya ay lagi na dyan para abutin ka uli. Ang Diyos ay lagi nariyan sa ating tabi. At anuman mga bagay na hindi natin kaya, may mga bagay ba sa ating mga buhay na tila nabigo natin ng Panginoon? Brother, sister, maraming beses. Maraming beses na nabigo ko ang Panginoon. Maraming beses na, sabi ko nga, mga patotoo ko, maraming beses na gusto ko na tumalikod, umuwi na lang ng Bicol. Pero sa panahon na gusto ko na umuwi ng Bicol, gusto ko na tumalikod, sa pakikinig ko ng pangaral ng Panginoon, doon ako inabot ng Panginoon. Minsan, hindi natin na-appreciate, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng gawain. Ang gawain ng Panginoon, kuminsan ang Diyos ay dito ang kumakatagpo sa bawat isa sa atin. Kung may pagsubok ka man, kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-stay sa bahay. Higit ka na lumapit sa Panginoon. Kung may mga trials man, kung may mga bagay man na tila hindi mo kaya sa iyong sarili, higit mo hanapin ang gawain ng Panginoon. Dahil paano kapag ang Panginoon ay nangusap at ang Panginoon ay gumawa sa gawain at wala ka? Sabi, may mga panahon na ako noon ay marshal, may pagkakataon at ang gawain sa San Pedro dati ay sa loob ng church ay grabe yung revival. Bumababa ako, nakikinig ako dun sa pinto, bawal pumasok kasi marshal ako. At mayroon pagkahinayang sa puso ko, pero sabi ko, Panginoon, hindi man ako nakasama sa paggawa mo sa loob. Alam ko, ginawa ko lang kung anong ministry ko. Pero mga brother, sister, kung tayo na may mga pinagdadaanan, bilang mananampalataya, kung mag-i-stay tayo sa mga tahanan natin, at kung may bagbubuhos na paggawa ng Panginoon sa ganitong gathering, mayroon tayong pag-regret. At sasabihin natin, sayang. Kaya kung may mga panahon man sa ating mga buhay, higit natin dalhin ang ating mga buhay. Alam ko, hindi malilimitahan ng Diyos. Kahit man sa ating mga tahanan, pwede natin anyayahan ng Diyos na gumawa sa ating mga buhay. Huwag tayo magpatali sa mga bagay na ating pinagdadaanan. Huwag ka magpatali sa iyong kaisipan na sinasabi ng kaaway, ganyan ka na. Hindi ka na magbabago. Hindi mo yan mapananagumpayan. O, di ba? Napanagumpayan mo yan, ngayon, nahulog ka na naman. Ganun ang kaaway, magbubulong. O di ba? Andiyan ka na naman sa iyong kahinaan. Lagi mong sabihin sa kaaway, nandito pa naman ako, pero hindi pa rin na nawawala ang aking pananampalataya. Kaya pa rin ng Panginoon, dalhin ako sa bagay na layunin niya sa buhay ko. Ito yung napakahalaga. Paulit-ulit ka man ibagsak ng kaaway, paulit-ulit ka man na tila nang hina sa Panginoon, pero ilang beses ka ibabangon ng Panginoon. Kagaya ng isang clay sa kamay ng Panginoon. Ang clay na to na hinuhubog ng Panginoon. Na sinabi ni Jeremiah, tignan mo, bumaba ka at tignan mo, ano mamalayo. At nakita niya, binasag ang clay. At nung binasag yung clay, mga kapatid, hindi siya kumuha ng panibagong putik. Mula doon sa binasag niyang clay, yun ulit ang minold niya. Hinormal na ulit. Mga kapatid, na tila kuminsan binabasag ka ng kaaway, na tila binabagsak ka ng kaaway, pero sa kabila na yun, ang Panginoon ay nagmumold pa rin sa'yo. Hanggang makita ng Panginoon ang kanyang mga kinilala, ang kanyang mga hirang, makita niya isang araw ay kamukha ng ating Panginoon. At sabi ng Isaiah 34, at marahil hindi ko ito matatapos. Sabi ito, ngunit ngayon, 34 sa 1 hanggang 5, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo, O Jacob, at nanganyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ano sabi niya sa bayang Israel? Huwag kang matakot, Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Mga kapatid, narito ba ang mga tinubos ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Alam nyo, ang pagtawag niya ito sa iyong pangalan ay inaangkin ka ng Panginoon, ay kanya ka. Sa harapan ng Panginoon, ang kanyang mga tinawag sa kanyang pangalan,
ikaw ay napakahalaga sa kanyang harapan. At ang lahat na ito na tinawag sa kanyang pangalan, na kanyang tinubos, nilinis, at sinugo ang kanyang espiritu para ang mga tinawag ito sa kanyang pangalan at kinilala kanya ay dalhin kanya sa higit ng kaluwalhatian. Pagkat ikay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. Ito napakahalaga, mga kapatid, sabi ko kanina. Sa anuman sitwasyon ng buhay na ito sa pananampalataya, kasama natin ang Diyos. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sumasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan ni yaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. O magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay sa pinakatubos sa iyo ang Egypto, ang Ehipyo at ang Siba. Yaman ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Ito napakahalaga, mga kapatid. Anuman ang iyong pagdaanan, anuman mga bagay na naranasan mo dahil ikaw ay tinubos, ikaw ay naging mahalaga sa kanyang paningin. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang sa aking inibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ang mga bayan na pinakatubos sa iyo sa iyong buhay. Sabi sa 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Ito ang paggawa ng Panginoon, mga kapatid, na kung paano ang Diyos na anuman ang ibangon ng kaaway sa ating unahan sa paglilingkod. Huwag kang matakot. Dahil sa panahon ng kaaway ay babangon ng mga unos, ang Panginoon din naman ay tatapatan ng kanyang kapangyarihan. Para ang mga unos na yon ay ating mapalagpasan. Sabi niya, pag mabangon man ng mga kaaway, huwag ka pa rin matakot dahil ang Diyos ay ating kasama. Ang Diyos ay ating palaging kasama at ang Diyos ay hindi tayo iiwan. At sa ating huli, mayroon na naman ako 5 minutes. Tignan natin ang isang, siguro diretso na lang ako sa John. Ito na lang last verse. Hindi ko na, nalagpasan ko na yung ibang talata dahil wala ng oras. Sabi dito, John 15:16, ito ang ginamit na teksto ng ating pastor nung nakaraan, Wednesday. Pero sabi dito, 15:16, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi na kilala. 15 to. 15:16 pala. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ano sabi dito? Hindi tayo hinirang, hindi tayo naghirang sa Diyos, kundi siya ang humirang sa atin. Sabi sa Easy English, kung titignan nyo, you did not choose me, but I chose you. Ito napakahalaga, mga kapatid. You did not choose me, but I chose you. Hindi natin pinili ang Diyos, pero pinili niya tayo. I chose you for a purpose. Ito napakahalaga. Kung bakit pinili ka, kinilala ka ng Diyos dahil may layunin siya sa buhay mo. Kalakip ng pagkahirang ng Diyos sa ating mga buhay, ang kalakip nito, ang layunin niya na gagawin natin sa ibabaw ng mundong ito. Mayroon layunin ng Panginoon, mayroon paggawa ang Panginoon, at yan ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Ano dito? I chose you for a purpose. You must go and you must make fruit. You must make the kind of fruit that will contain you. So as a result, that Father will give you anything that you ask Him. If you ask Him in my name, sabi ito, because you are mine, He will give it to you. Ano sabi niya? Dahil ikaw ay aking pagmamayari, gagawin ko to sa iyo. Kaya mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay higit tayo na mabunga. At anong bunga na ito na magiging result? Ang bunga na ito ay ang ating mga purpose sa ating mga buhay. Kinakailangan mahayag ang purpose na yan. At ang huling talata, ang huling talata sa book of, anong layunin na yan sa book of Ephesians,
Ephesians 2, sa 8, sabi ito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, tayo naligtas sa biyaya, sabi dito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Makita natin, ito ay plano ng Diyos, ito'y pagpili ng Diyos sa atin, hindi sa ating mga sariling gawa upang tayo hindi magmapuri. At sabi sa 10, kung papansinin niyo ang 10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga kapatid, may bagay na hinanda ang Diyos sa unahan pa ng ating paglilingkod. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ano yung bunga? Ano yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay? Ang mahayag ay ang mabubuting gawa. Na mga ihinanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kung may bagay man tayo na lakaran, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa ating mga unahan. May higit pa na gagawin ng Panginoon, may higit pa na pag-akay ang Panginoon sa ating mga buhay. At ang mga hirang ng Diyos, ang mga kinilala ng Diyos bago pa itinatagan sa libutan, ang gagawa nito ay ang Diyos. At tignan mo mga kapatid, habang tayo ay nagpapatuloy sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, makikita natin ang mga bukas pa, ang mga gawa pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Mari ba tayo yumuko at manalangin? Sandali. Papalang Diyos, Ama namin banal, salamat po sa iyo sa umagang ito, sa maiksing pagbabahagi na yung mga salita. Lord God, alam mo ang lahat ng bagay. At salamat sa pagkakataon, isang pribilehiyo na magamit mo sa ganitong bagay, Panginoon. Lord, ang mga salita na yung binigay sa akin ay binigay ko at ito ay binahagi ko, Panginoon. Lord, kung may bagay man na pagkukulang sa pagpapaliwanag, bayaan ng iyong Espiritu, Lord God, at siyang patuloy na magpaunawa pa. Na makilala namin, Panginoon, na kami yung mga hinirang, mga pinili mo sa huli mga araw na ito, Panginoon. At ang yung mga pinili, Panginoon, lalakad na ayon sa iyong kalooban at sa iyong layunin. Purihin ka, pasalamatan ka sa oras na ito, sa iyong biyaya at kapangyarihan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang sa pangalan Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon.